Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan muna natin mga kababayan ay ito pong tungkol muli sa West Philippine Sea, no? Hanggat hindi po ito naaayos, may mga latest na mga balita, ipaparating naman natin sa inyo. At para naman po, at least ma-inform po kayo yung mga nagaganap po dyan sa ating West Philippine Sea. Kasi very aggressive na po talaga ang China. Pinipilit nila na meron daw pong new model na nag-agree ang ating pamahalaan. Aside doon sa temporary special agreement nila ni Digonggong, sinasabi naman daw po nila na itong pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga gabinete ng kanyang gobyerno ay umayo naman daw po. No, yan po ang ginigiit ng China through their Chinese embassy and their spokespersons. Pero sa katotohanan, alam nyo naman mga kababayan, it is just yung parang sinasabi nila na smoke screen. Sabi nga rin po ng PCG si Tariela, smoke screen yan. Bakit? Kasi tinatago nila yung katotohanan, no? Nagbibigay sila ng isa na namang naratiba na may new model, pero ang totoo po, nagbabalak na silang mag-reclaim diyan po sa Pag-asa Group, sa Pag-asa Island, sa Sandy Cay, no? Kung siguro napanood niyo isang video natin about doon sa pagkawasak, sa degradation ng Sandy Cays 1, 2, and 3, ayun po yung findings ng mga researchers, no? At shout out nga po sa mga kababayan natin diyan sa Palawan, no? Alam niyo naman, yung ating best friend diyan, nandiyan si Elora, no? Yung grupo po nila, sila po ang nangangalaga ng kalikasan natin diyan sa lugar ng Palawan. Shout out po, kudos po sa lahat ng mga Palawenyos sa inyong LGU at kayo po ay patuloy na pinapatupad ang karampatang batas. No, talagang sabi po ng ating kaibigan na si Elora, talaga po ang batas diyan po sa Palawan, particularly sa pagpapangalaga ng kalikasan at pagprotekta sa West Philippine Sea, ay ipinatutupad po ng maayos. No? Kudos po sa inyo, no? At maraming salamat at may mga warriors pa tayong mga ganyan, no? Sana tularan po yan ng bayan naming Zambales, no? At diyan po sa norte, no? Napakagaling nyo po, Sir Madam, no? Shout out na rin po sa diyan po sa departamento nila Elora dahil pinapanood po nyo ang aking vlog. Shout out po sa inyo. Wag na kayong gagawa ng Simply Talkies Vlog Department, ha? Kai, wag na. Huwag mo nang pagkapaguran nitong si Simply Talkies. If people will come, they will come. If they will subscribe, they will subscribe. If they don't, wag tayong mamilit. Kasi sabi nga natin, you have your freedom. Freedom to follow, to subscribe. We don't want to force them kasi napipilitan. We don't wanna do that. Okay, at shout out din po kay Tita Aurora. Tita Aurora, don't forget, magbenta ng maraming isda. At yung baka tumaba-taba na yung aking piggy bank dyan, ha? Huwag mo kakalimutan. Joke lang po yun, baka may maniwala na naman. So, marami po tayong video, no? Hopefully, ang tinatry ko maiwasan yung lagay ng mga maraming article. Nakakapagod din po mag-edit. Inaabot ako ng isang buong araw, kaya minsan hindi ko na namimit yung aking time frame. Kaya pasensya naman po. Kaya naghahanap na lang po ako ng video tulad sa UNTV at PTV at dun sa mga libre na ina-upload ng mga kaibigan nating vloggers, no? So, 4 na video po ito. Hopefully, sapat na ito sa inyo para lalong magkaroon kayo ng sapat na kaalaman, madagdagan ng inyong kaalaman at impormasyon tungkol po sa ating West Philippine Sea. Itinataguyod po ng pamunuang Marcos ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, no matter what. No? Kahit na ano pang iba tong naratiba ng Inchik, yan po ay sasalagin at sasalagin ng ating
gobyerno, no? Pero bago tayo magpatuloy, no, yung iba po na shoutout ko na, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members. Dumadami po kayo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mumunting channel. Hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa. Bahala na po ang Diyos ang magbasbas sa inyo. Sa mga followers, subscribers, sa mga nagla-like and nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super thanks, and super stickers. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating comment section or chat box tuwing may video premiere. Tulad po ni Ate Marie Chris Hernandez na from North Carolina, si Elora, si Aichang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, si Kaluyal Senchang, nasa Japan po yung mga yan. Mga ating mga puro kababaihan po kayo No, si Mami B, ayan po. Napakalaking tulong po ang ginagawa ni Mami B sa atin. Minsan binibigyan niya po ako ng napakahalagang mga articles or information, no. Yung pong nakikita rin natin sa mga social media, pino-forward po nila sa akin. Si Mami Peng, no? Si Maritel T, si Ate Mighty Baisa, naku, baka magtampo yan pag hindi ko nabanggit. Si Priscilla, si Rebecca Lagmay, si Lorna Rafael, si Ninita Arceo Nilda Umali, tama po ba? I-correct nyo ako, baka napagkakamali ko ng mga last name nyo, no? Si Muhammad, ang hirap banggitin ng kanyang last name, si Sinamar, si RN Tusen, si Danny Reynado, si Ilocana Kana, yung ating kaibigan dyan na nasa Florida, si Hatoris, si Carcleya. Si Carcleya po, nagla-live po yan, Sunday to Thursday, 7:30 PM dito, 10:30 AM Philippine time. So, ano po yan? Mabait naman po yan si Carcleya. Yun nga lang makulit. At yung iba pa po, no, maraming salamat po sa inyo at patuloy po tayong magdasal, no, na patuloy pong patnubayan ng ating may kapal ang ating Pangulo at ang kanyang gabinete at include na rin natin sa ating mga prayers ang ating mga kamag-anak na may mga karamdaman. Lalo na po kami, mukhang may pagsubok po ang daming ano sa Pilipinas ngayon kaya hindi ko po alam kung ano gagawin ko pero ang ma-offer ko lang is prayers. I have to pray for them. So Lord, bahala na, no? Sabi nga ni Lord, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So hopefully this is just a pagsubok. Ganun po talaga. Dumarating sa buhay natin ng pagsubok. Sa akin naman I don't wanna dwell with it as long as I have my God. Di ba? Ganun lang yun. Tawa-tawa ko na lang ang problema kasi kung siseryosohin natin baka bigla tayo tumanda. Dami po. Ito makakatatawag lang ng aking tita. Alam mo na bang ganito? Ay, hindi pa po. Ay, ganito. Wala tayong magagawa. Pagdasal na lang natin. At shout out din po dito kay Miss Lorna Sornsuwan na nagkomento po siya. Sabi niya, hello sa lahat ng viewers. Hello, Simply Talkies and supporter ng current administration PBBM. Dito po sa Colorado, the Rocky Mountain High. Yan. Ano po sila? Ano ang oras nila? 2 hours ahead sila sa amin. Mountain time. Mountain time, sorry. Mountain time, 1 hour ahead. Ganyan po. Okay. So, shout out po, Miss Lorna Sornsuwan. Pasensya na po kung hindi ko mabasa. Malabo na po yung mata ko. Napakalit naman itong na-screenshot ko. No? Okay. So, yan po, no. Ipapanood ko po to sa inyong mga videos na ito. 4 po ito. Uunahin natin yung sinabi, yung maiksing video na sinabi po ni National Security Council Undersecretary Jonathan Malaya tungkol dito na naman sa insinuation ng Inchik na meron daw palang isang chief ng Western Command na siya ang nakipag-agreement. No, dadagdagan lang natin ito ng article sa ABS-CBN. Pero panoorin nyo muna tong maikling video from UNTV.
Walang nakikitang dahilan ang National Security Council upang imbestigahan si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa issue ng umano'y kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Sinabi ni NSC Assistant Director Jonathan Malaya, wala naman kasing talagang anumang agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Kaawa-awa din naman ang opisyal na nadadawit sa mga fake news na ipinapakalat ng China. So yan po, no, yung maikling balita lamang, no? Tama naman po. May punto po si National Security Council Assistant Director po pala. Sorry po, Mr. Director Jonathan Malaya, no? Pasensya na po. Ako po yung nahihilo eh, no? Kaawa-awa naman yung dinadawit na isang armed forces, no, personnel. Wala naman siyang kinalaman diyan, pero dinadawit. Kaya itong China, mga kababayan, they are so desperate. Desperate po sila. They are what I call pathological liars. Kasi hindi nila mahawakan sa leeg ang Pangulong Bongbong Marcos. At yung kanilang mga apologies ng mga Pilipino, ng mga bayaran nila, wala rin pong magawa. Hindi nila makumbins ang mayoryang Pilipino doon sa naratiba nila na meron ngang new model na kanila yung 10-dash line ng South China Sea. Ilang beses ko na sa inyong pina-flash dito yung larawan na yan, inuulit-ulit ko lang. Paano nila iginuhit yung 10-dash line na kung saan halos angkinin na nila ang Palawan, ang Zambales at Norte. Di ba? Yun yan eh. Wala eh. Hindi nila mahawakan ang Pangulong Bongbong Marcos sa leeg tulad nung paghawak nila kay Digong. Actually nga, nilagyan nila ng tali si Digong eh. Di ba? Yun. Kaya itong mga ito, kinakaliwat kanan nilang administrasyong ito. No? Banat dito sa mga pro-China apologies ng mga Pilipino, banat naman ng kanilang amo. Ayun. Sige, titirahin namin itong administrasyon ha. Dito kami sa mga, ko-concentrate kami dito sa West Philippine Sea. Kayo naman, ito ang naratiba ninyo. Bangag, smuggler, si FL Lisa ang namumuno, at kung ano-ano pa na internal issue. Sa amin ng external, yun po ibobombard eh. Pero nangyayari dyan, wala pong kumakagat na mayorya. Sila-sila lang, yung mga dutae, yung mga despicable supporter ng Duterte. De-stabilizer. Sila ang panggulo. Tignan nyo kung ano-ano ang ginagawang prayer rally. Prayer rally ba yun? Nakita nyo ba silang nagdadasal? Peace rally ba yun? Nakita nyo kung gaano sila kaingay? So yung mga ginagamit nilang term ay inappropriate eh. Ang totoong layunin nila is to de-stabilize. Pabagsakin ang gobyernong Marcos para maupo itong si Itok-Itok. Itok-Itok na. No, Itok-Itok si Tamilmil. Kasi bakit? Manchurian candidate ng China yan. No comment. Pangalawa, yung expose ni tama ba? Yung pasabog, hindi expose, hindi expose. Pasabog ni Trillanes. By June or July, lalabas na ang warrant of arrest sa kanila. Kaya, mabilisan po eh. Talagang niririgo doon nila kasi isang buwan na lang, Hunyo na. O di ba? Ang sabi nila, dapat tanggal na ang Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero, hindi po nabebenta sa mayoryang Pilipino yung gusto nila. Tingnan nyo, mas marami pa nga yung yung sa kanila, organization. Yung latest rally nila dyan sa Dumaguete. Talagang pinagpilitan nila. Ano ang meron sa Dumaguete? Bakit pa diyan kayo nagpunta? Ginulo nyo lang yung mga tao. Why? Hindi naman sa inaano ko yung specialty ng Dumaguete. Nananahimik ang mga kababayan nating mga taga Dumaguete. Manggugulo kayo? Mag-iimplanta kayo ng naratiba? Balita ko nga eh, puro mura eh. Puro pagmumura. Diba? Sakit sa bangs. Dapat talaga sa may mangyaring dyan eh. May magawa ang gobyerno. Pero, alam niyo naman, I'll trust the wisdom of the president. Sabi ko naman sa inyo, kung ano ang desisyon ng presidente, yun ang susuporta natin. Pero, huwag tayong palilin lang. Naratiba po yan lahat. Naratiba lahat yan ng bansang China.
because they want to assert their rights dyan sa West Philippine Sea. Ay, hindi naman po tama. Hindi tama. Dahil tayong binigyan ng karapatan dyan. Lagi nating sinasambit dito, the 2016 arbitral ruling. Maski na i-Google search nyo pa yan, makikita nyo yan. Lalabas at lalabas dyan. No? Walang naniniwala na bansa sa China na sila ay may karapatan sa West Philippine Sea based on the 2016 arbitral ruling. Wala pong pumapanig sa kanila. Sige nga, magbigay kayo, maglista kayo dyan ng bansa na kumampi sa China based on the 2016 arbitral ruling. Sa aking pagkakaalam, lahat po sila sinasabi, we will abide by the international law. Kung ano yung nasasabi ng international law, which is the UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea. Kung ano yung nasusulat doon, we have to abide on that. Kung ano ang nirule nito, we have to abide with that because we believe on the, ano yon, yung civility, no, ng bawat bansa. We have to follow kasi kung lalo na kung member ka, member ang China dyan. Di ba? And also, most of these countries wants a free Indo-Pacific navigation. Paano kung kukontrolin ng China ang buong South China Sea? Sinasabi ko nga sa inyo, in the future, baka maglagay na sila ng toll fee dyan, yung toll gate. Kinoconquer na nga nila ang buwan. Baka nga magpadala sila doon ng dredger kukunin yung lupa doon sa buwan, dadalhin sa earth para ilagay dyan sa South China Sea. Hyperbolic lang po yun. Metaphor o whatever you call it. No? Pero, ang katotohanan, the way they do it, the way they are so greedy, manipulative, deceptive, lahat na lang po ng nefarious na pwede nating sabihin, yung nefarious po, yung masama. Masasamang tao tong mga unggoy na to Di ba? O dagdagan lang po natin yung sinabi ni NSC Assistant Director Jonathan Malaya. Ito po, sabihin ko na lang dito. Nasaan ba dito? Ito po, ito. There is a question that should be answered by the armed forces kung iimbestigahan nila. Pero insofar as the National Security Council is concerned, we see no reason why we should investigate Vice Admiral Carlos. Kasi wala ngang gaanong agreement na nangyari, na ganong nangyari. You know, Vice Admiral Carlos is a bemedaled, decorated member of the Philippine Navy. Ang kawawa naman siya at dinadawit siya dito sa mga insinuations, fake stories, and fake news and disinformation coming from the Chinese embassy. Alam nyo po, Assistant Director Malaya, wala pong kahihiyan ng mga China. Wala pong pakialam yan kasi they want to advance their narrative. Yun lang po yan, mga kababayan. Kaya tama lang po ang desisyon ng National Security Council. Huwag nyo na imbestigahan yan. Kawawa naman yan. Highly decorated yan Bakit nyo anihin yan si Vice Admiral Carlos? Wala man siya mapapakita at walang model. Anong karapatan niya para pumasok dyan? Ibig sabihin, binaypas niya ang DND? Binaypas niya yung mas matataas pa sa kanya? Ay, hindi mo naman po siguro ganun kagago si Vice Admiral Carlos. Di po ba? Tama lang yan. Ginugulo lang tayo, mga kababayan. Eto pa, mga kababayan. Sama natin to. Labas tayo kay Assistant Director Jonathan Malaya ng NST. Eto, walang new model. Maling impormasyon na ipinakakalat ng China ukol sa umano'y new model sa WPS. Hindi na dapat, ganyan. Ito po, PTB, shout out po. Sabay-sabay natin panoorin. Mariing itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing new model agreement na ipinapakalat ng China. Kiragulat ni Patrick De Jesus. Nanindigan ang China sa pagkakaroon ng new model na kasunduan sa West Philippine Sea kahit pa una na itong pinabulaanan ng matataas na opisyal ng Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, natalakay ang internal understanding sa iba't ibang pagkakataon hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Ang AFP itinanggi rin ito at hindi na rin daw sila nagulat na idawit ng China sa issue. Dagdag ng AFP, hindi na dapat patulan ang mga maling impormasyon na ipinakakalat ng China. It's not surprising that the AFP will be dragged into this, but
we are one nga. All of us, kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that there is actual truth to this. So it doesn't even merit response from our end. Nakahanda naman na ang BRP Lake Caliraya, ang barkong gagawing target sa maritime strike exercise bukas na isa sa pinaka-highlight ng balikatan ngayong taon. Mula Maynila, hinatak ito ng isang tugboat patungo sa karagatang nasa bahagi ng Ilocos Norte, kung saan gagawin ang maritime strike na nasa loob ng 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas gamit ang iba't ibang missile, armas, sea at aerial assets ng Pilipinas, Amerika, maging ng Australia. Pupuntiryahin ang BRP Lake Caliraya at palulubugin. During the Mars strike, several AFP, US, and Australian Defense Force platforms will integrate to simultaneously sense and shoot a decommissioned ship. By integrating our systems and processes and creating an integrated fires network, we are improving the combined capability of our AFP US force. Muli namang iginiit ng AFP na walang kinalaman sa anumang isyu ngayon ang paggamit sa BRP Lake Caliraya na made in China bilang target na barko. Dati itong tanker ng Philippine National Oil Company bago itinurn over sa Philippine Navy at na-decommissioned. It is not directed to any particular country. It's actually directed towards fostering a greater defense posture in any kind of scenario. So it just so happened that there is really no correlation as to the source of the ship. We take into perspective kung ano po yung assets na pwede nating gamitin for these exercises. So it's pure coincidental if that is the case. Samantala, kinumpirma ng AFP na namataan ng 4 na warship ng People's Liberation Army Navy sa Cebu Passage malapit sa Tawi-Tawi noong nakaraang linggo. Pero ayon sa AFP, dumaan lamang ang mga ito at may tuturing na isang innocent passage. This really usually happens in the high seas and even in these areas, as long as there is nothing na kabahala sa activities nila, then it is actually considered as innocent passage. It's just really just passing through. That was the report from the Navy. We do not want to raise any cause of alarm for sa ating mga kababayan, kaya nga po monitored natin ito. Patungkol naman sa mga research vessel ng China na namonitor din kamakailan, sinabi ng AFP na wala na ang mga ito sa loob ng ating exclusive economic zone. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan, ang dami palang issue. Hindi lang sa new model, pati yung barkong pasasabugin ng balikatan, yung 4 na barkong dumaan sa Cebu Passage, yan sa Tawi-Tawi, at yung estado po ng mga research vessels ng China dyan sa ating bansa sa palibot, no? Kasi pinalibutan tayo. Na-vlog ko na po yung mga yan, no? So, sinasabi nila, bahala kayo dyan. Nagsalita po yung AFP, no? Napakaganda naman po ni Madam. Ang talino. Si Kernel yun eh. No? Meron pa tayong isang video siya rin na magsasalita. No? May sinabi po sila tungkol sa bagay na yan. Yung Philippine Navy. No? Salamat din kay Mami B sa pag-forward niya po ng itong quote card. Pero mamaya na natin pakita after mapanood natin itong video. Pero yung pong pasasabugin, no, sa balikatan war games na barko, nagrereklamo ang China kasi made in China. Anong gusto nyo? Pasabugin namin lahat yung made in China dyan sa bansa? Siguro galit na galit kayo. Ang tanong, made in China yan. Binili ng isang PNOC, I think so. Pinagawa sa inyo, binayaran kayo. So ang tanong, sa inyo yon? Hindi porket made in China yon, sa inyo na yon. Ganyan po sila kagago. Pinakikialaman pa nila yung mga, kala nila, produkto nila na binayaran naman. Nagnegosyo sa inyo. So what the hell you care? O parang itong sinasabi ko, inuulit ko.
Ha? Papakita ko sa inyo. Ito po yung basehan natin yan. Oh. Baka sabihin nyo, nagkukunwari lang ako nagbabasa. Meron po tayo yan. Oh. Ayan, oh, yung mga articles na sinave ko. Oh. Yan, binabalikan ko, binabasa ko sa inyo. So, ito po. Ayan. Oh. Apple yan. Assembled in China ang nakalagay dyan. So, dyan nagawa yan. Binili ko yan. So, therefore, sino may-ari nito? Sino may-ari ngayon yan? China? Apple? O ako? Di ba? Ako na consumer, binayaran ko, magiging akin na yan. Kaya gusto, ang gagawin ko dyan, ano yun, tawag doon yung, pwede ko nang gawin lahat ang gusto ko dito sa property na to. Dahil property to ko na to eh. Sasabihin ba ng Apple, pag sinira ko to, tatawagan ako ng Apple, Oy, bakit mo sinira? Amin yan eh. No way in hell. Di ba mga kababayan? Nakita nyo yung sinasabi kong logic sa inyo? Hindi na kanila to. Akin na yan dahil binayaran ko na. Ganon din yung barko na yun. Yung PNOC ang nagpagawa niyan, binayaran sila, ginamit ng PNOC, nung hindi na nila kailangan, i-donate sa Pilipinas, ginamit ng Pilipinas, ginawang barko ng Republika ng Pilipinas, ngayon dinicommission, out of service. So what do you want us to do? You want us to sad yan, barko na yan? Dis lalo kayong magagalit. Diba? Huwag nyo na pong pasabugin, Pangulong Bongbong Marcos, AFP Chief, DMD Secretary, wag na. Isadsad nyo dyan po sa Scarborough Shoal. Ewan ko lang kung anong gawin ng mga gunggong na yan. Tiyak yan, baka paulan na nila ng ano yan, ng bala yan, o kaya harangin na naman nila yan. Di ba? Mas matutuwa pa nga dapat ang China dahil one less problem nila yan eh. Kung panahon ni Erap yan, ano sasabihin ni Erap? Isadsad nyo. Di ba? Mas malaking problema nila yun. Di ba? Hindi nag-iisip. Basta dakdak lang ng dakdak kasi made in China. Tangina ninyo. Hindi nyo binili yung barko. Pinagawa lang sa inyo. Tinustusan ng salapi ng PNOC. Tapos sasabihin nyo, galit na galit kayo, feeling nyo sa inyo yun. Tangina, lahat na lang sa inyo eh. Putang ina naman. Pasensya naman po, no? Nakakagalit eh. Wala kayong pakialam kung anong gustong gawin nung nagmamay-ari ng isang bagay na yun kasi kanya yun eh. Private property niya na yun. Ina, nakita niyo yung ugaling komunista? O, kayo, yung mga Pilipinong pro-China, gustong-gusto niyo yun? Ina niyo, lumipat na kayo ng China. O, eto po, balik ulit natin kay, spokesperson. Nakalimutan ko po pangalan, pasensya na po madam ha. Huwag kang magalit. I love you. Diba? O, UNTV naman, ano sabi dito? China claims sa bagong WPS deal. Zombie story ayon sa Philippine Navy, AFP, hindi na nagulat sa issue. O, kasi UNTV naman to, yung kanina PTV. Pakipanoorin na rin natin. Any type of scenario that can happen. So it's not surprising that the AFP will be dragged into this, but we are one nga, all of us, kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that there is actual truth to this. So it doesn't even merit response from our end. Hindi na ikinagulat ng Armed Forces of the Philippines ang pagdawit ng China sa kanila sa sinasabi nitong New Model Agreement o bagong kasunduan ng pamahalaan ng China sa Pilipinas hinggil sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, walang ganitong uri ng kasunduan na pinasok ang AFP Western Command sa China. On China's alleged agreement on the new model in Ayungin Shoal, the AFP denies the claim made by the Embassy of China in Manila that the AFP Western Command has agreed to a new model for the conduct in the Ayungin Shoal. Aniya bilang isang profesional na organisasyon, ang mga hakbang ng AFP ay naaayon lamang sa mga patakaran na ipinatutupad ng pamahalaan at hindi sila gagawa ng hakbang na walang permiso ng mga nakasasakop sa kanila. Any agreements or arrangements with other nations require the involvement and approval of the appropriate government agencies and officials such as the Department of National Defense and the National Security Advisor. Samantala, sa isang Viber message sa media, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea,
Commodore Roy Vincent Trinidad na isa lamang zombie story at produkto ng imahinasyon ng China ang sinasabi nitong kasunduan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Trinidad, paraan lamang ito ng naturang bansa upang malihis ang atensyon sa mga paglabag nila sa international laws. Nais lang din aniya ng China na magdulot ng pagkakabahabahagi sa mga Pilipino habang nagpapatuloy sa kanilang mga plano sa inaangking teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na nakausap nila ang Western Command ng Pilipinas at aprobado umano ito ng Defense Department at NSC. Subalit itinanggi na ito ni Defense Secretary Gibo Chodoro at National Security Advisor Eduardo Anio. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, no? Tinawag nilang zombie. Mukha naman pong mga zombie yung mga kupal ng mga Chekwa eh. Pasensya naman po, no? Kung kayo po ay Chinese, siguro kung hindi naman kayo kakampi dun sa naratiba ng mga kapwa nyo Chinese, eh okay kayo kay Tokis. Pero if you are kakampi ng mga kapwa nyo Chekwa, eh di F you. Makakatikim po kayo ng mura. Dahil ako po ay Pilipino, no? Ako po ay maninindigan katulad ng aming presidenteng Bongbong Marcos. Pasensya naman, no? Magmura na rin kayo. Kung magmura kayo, karapatan nyo yan. I will not supil your rights, di ba? Hindi ko na po isasama dito yung quote card ni Philippine Navy, I forgot his rank. Pasensya naman po, Trinidad, no? Kasi ganun din po, pinakita na po dun sa ulat ng UNTV. Pasensya naman po, Mami Bin, no? Pero thank you. Love you. Madali lang po tayo magsabi I love you because that's brotherly lang po yun, no? Friendly, brotherly, kung anong gusto nyong itawag. Kung Pileo or Agape, bahala na po kayo dyan, no? Pero wala pong different meaning yun. Okay, next. Ito po, yung last video natin. Ito po yung mga mambabatas natin na pabor po sa pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa hindi paggamit ng water cannon. Ay, ano natin kayo, i-bombard natin kayo ng information dito sa West Philippine Sea. Ulat po to ng PTV. Salamat po, PTV. Hinimok ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang AFP at PCG na paigtingin pa ang pagpapatrolya sa Eastern Seaboard ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Pabor ang mga kongresista sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gaganti ang Pilipinas ng water cannon kahit pa ganito ang ginagawa ng China sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Ayon kay Surigao del Norte 1st District Representative Bingo Matugas, mas mainam na panatilihin ng Pilipinas ang pagiging peace-loving nation habang iginigiit ang karapatan ng bansa. Sang-ayon din dito si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. If we devolve to their level, if we meet violence with violence, mawawala po yung strong position natin. So I welcome that position of the President. I think it's the right one. And tama po na patuloy yung ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan po tayo. We are looking for allies. We will not be the one to take the aggressive stance para makita po sa buong mundo na we are a peace-loving nation. So kitang-kita naman po yung ginagawa ng China against us sa West Philippine Sea. And I think that stand will speak volume for our President, for his international policies and for his love for peace in our country. Pero alam nyo ba na bukod sa West Philippine Sea, maging ang Eastern Seaboard ng bansa, pinapasok na rin umano ng China, bagay na ikinaalarma ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Akalain nyo bang dito naman sila ngayon, silangang bahagi ng ating bansa, ang puntirya ngayon ng China tulad ng Benham Rice o Philippine Rice at sa Catanduanes area. At para hindi po halata, mga research vessels daw ang pinapadala nila ngayon. Abay, Madam Speaker, napakalayo na po ito sa China dahil ito po ay nasa Eastern Seaboard na ng bansa at hindi na sa West Philippine Sea.
Dahil dito, naghain si Tulfo kasama ang 3 iba pang mambabatas ng House Resolution No. 1707 na humihimok sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na pag-ibayuhin pa ang pagpapatrolya at maritime surveillance sa eastern seaboard ng Pilipinas. Gate ng mambabatas sa lalong madaling panahon, dapat ay masupil na ang ginagawa ng China para hindi na lumala pa ang sitwasyon. If we continue to allow Chinese vessels in that part of our country, we might send wrong signals to China that we really cannot protect or defend our territory. Madam Speaker, we must act now before the Chinese Coast Guard and Chinese militia take over our exclusive economic zone in the Pacific Ocean. Dati nang binatikos ng mga kongresista ang mga mapangahas na aksyon ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahang tatalakayin ito ng isang komite sa Kamara kasama na ang kontrobersyal na Gentleman's Agreement sa pagitan umano ng nakaraang administrasyon at ng China. Lalabas lahat next week, meron po tayong hearing on this issue, and that's the difference with the administration of the President. Polisiya po ang pinapagalaw ng Presidente, may resibo po lahat. So, policy-driven siya, complete staff work, lahat po ng kailangan na ayusin, at hakbang niya is may basis po lahat. Sa ngayon, nakatutok na rin ang mga mambabata sa iba pang mahalagang issue para matugunan ang bawat pangailangan ng ating mga kababayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po no mga kababayan, napakaganda po nung mga narinig natin. Nakita nyo yung mga kongresista natin, talagang sumusuporta sila sa Administrasyong Marcos. Yung iba siguro dyan, sasabihin nyo, sip-sip naman yung mga yan, baka may nakukuha yan. Patunayan ninyo. Diba? Kung ganun po ang akusasyon ninyo, patunayan ninyo. Pero ako, saludo po ako sa pamunuan ni Speaker Martin, kahit ano pang sabihin ninyo, because they are helping this president sa kanyang mga plataforma. Ano ba yun? Iangat ang ating bansa. Tulungan ang dapat tulungan. Kaso may mga naysayers tulad nung mga dutae. About time, yung isang magaling no, na dating kawani, dating sekretarya ng DSWD, mabuti na lang napunta sa Kongreso. Si Congressman Erwin Tulfo. Sana tumakbong presidente yan kung ayaw ni Gibo, ayaw ni Martin. Boto natin yan. Yan yung mga totoong talagang pang-Pilipinas, pang-Pilipino. No? Tapang yan. Kita nyo ha? You have to act now. Resolution 1707. Eastern Seaboard sa Pacific side, hindi nasakop ng China yan. Yung sinasabi ko. No? Isang research vessel lang yan ng China. Pag yan walang nakapatalsik dyan, walang nakapagpalis dyan, magraradyo yan. Darating yung mga militia vessels. Tignan nyo, sinusundan na nga nila doon sa Tawi-Tawi. No? Naghahanap na po ng parang incognito passage itong mga barko, yung mga PLAN ng China, para at least iraradyo nila yan sa kanilang Coast Guard, sa kanilang militia vessels na okay dito, this is yung dark side of the Philippines sa ilalim. Doon sila dadaan. They will find a way kasi hindi sila makakadaan sa norte kasi may EDCA doon. Nasaan ang Coast Guard natin? Wala, tutulog-tulog. Sige nga, depensa nyo nga paano nakapasok yung dalawang research vessel ng China dyan sa ating Eastern Seaboard. Paano sila nakapasok sa ating exclusive economic zone? Saan sila dumaan? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.